Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia para sa panibagong kwento na ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. And it's Monday today, so sana ay nakapagpahinga kayo nung weekend. Sana ay nakapag-relax kayo. Sana ay naging mabuti ang mga araw sa inyo. Charot lang. Anyways, bago ang lahat, nais ko munang mag-hi kay Rhea of Beyond the Box Lamketkay. And syempre sa mga kasama mo dyan, hello Rhea. Maraming salamat. Nakilala niya ako yesterday nung pumunta kami doon. Ako naman, nakikahiya. Charot. Nakakaya. Anyways, maraming thank you po sa lahat ng mga nag-subscribe sa atin, sa lahat ng nag-click ng notification bell, sa lahat ng mga araw-araw na nagko-comment, araw-araw na nagpapahayag ng kanilang pagsuporta at pagmamahal. Naku po, ako po talaga ay lubos na nagpapasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Nako, hello naman sa ating mga suki na si Vic Manzanares. Maraming salamat po sa Manzanares and Pestanio family. Jaina Baklas, maraming salamat sa mga OFW sa Saudi Arabia, Damam. Maraming salamat sa inyo. Harbor 2368. Thank you so much. Lizzie Colapa or Lokapa. Maraming salamat sa iyo. Jessa Himor. Remy Pangilinan, hello, watching from Pampanga raw. Maraming thank you sa iyo. Paul Pagun-Pagon, maraming salamat. At sa mahal niyang asawa sa 678 Market, Bacoor, Cavite. Kay Paul Pagun-Pagon from Saudi Arabia. Hello kay Merly Fontalba. Ayun, maraming salamat. Judith Pagit, thank you so much sa iyo. Kimberly, maraming salamat sa kay palangga niya raw na si Alken Alamot. Thank you so much. Lori Anoyo. Hi, Lori! Nakakalungkot daw dahil hindi ko na siya naaalala. Naku, Lori. Pasensya ka na talaga kung minsan hindi umaabot sa comment mo yung mga nababasa ko. Kasi nawawalan tayo ng oras eh. Jinky Kalner or Jinky E. Kalner, maraming salamat. Hello daw sa asawa niyang nasa Zambales. Happy 11th wedding anniversary, Roger Dumapit. Oh, sana all. Pinay sa Israel, thank you. Chas, maraming salamat. Chas 1806. Ayun, maraming thank you sa iyo. Gloria Habilionar, happy 11th wedding monthsary sa asawa ko, miss na kita, habi ko. Oy. Pasasaan ba't magkikita rin kayo at magkakasama rin kayo ulit. Hello kay Jonathan Pintinio, maraming salamat. Gats07, hello po. Sally Buma, maraming salamat. Catherine of Pampanga na laging nag-aabang sa ating mga kwento, hello sa iyo. Mary Grace Rikina, hello. Hello raw kay Alvi Consolacion from Maigo, Lanao del Norte. Riza Carlos, maraming salamat. Happy 24th anniversary sa kanilang dalawa ni Beng Tagiwalo. Thank you so much sa inyo at sa mga pagsubok na inyong nalagpasan. Ako, marami pa niyan. Hanggat buhay ang tao, hindi talaga na uubusan ng mga pagsubok. Ganun talaga yun. Pedi Gia Acosta, thank you so much. Kimberly 115 or 115, thank you so much po. Ayan na, 5 million views, maraming salamat sa iyo. Marasigan, Dipatuan, thank you so much. Sa lahat ng mga nag-comment sa atin, happy birthday raw sa anak niyang si Angel Faith Laura, birthday today. Happy birthday, baby girl. Ayan, happy birthday kay Taletsky Lumagi from Singapore. Happy birthday, shout out pala. Bakit naging birthday na lahat? Shout out pala kay Taletsky Lumagi. So, pasensya na. Jay Ranoy, maraming salamat sa iyong pakikinig. Jamie Rodriguez or Jaime Rodriguez, thank you so much po. Mary Jane Cahudo, Ty Z Del Monte, maraming salamat. Ayun. G. Mercadejas, maraming thank you sa'yo. Hello po sa mga taga Bahrain, Zaida Vidal and Cabs Ding from CDO. Hi sa mga taga CDO. Ergeline Denyo, maraming salamat. Jenaline Mendez, thank you so much, Jenaline. Ayan, maraming salamat din kay Devi Inaong. Maraming thank you, Devi. Maricel Renes, Edward Riodero, maraming salamat sa'yo. Jack Palalios, hello sa'yo. Maraming salamat, Jack. Hello sa mga OFWs natin. Maria Elena Abe. Ayun.
Hindi ko alam kung tama ang pagka-pronounce ko. Maraming salamat. Hello din kay Bernard, Loy, Verlene Lay, Verna Loy, and Vera Leia from Mommy Luningning. Hello, Luningning. Gimaras Girl, maraming salamat sa iyo. Mark Anthony, Christy Dimitrial, ayun, tapos na yan. Marife Soliano, maraming salamat at sa lahat po ng mga nakinig at nag-comment. Thank you so much po sa inyong lahat. Naku naman, tayo po ay magsimula na sa ating storya dahil alam kong excited na kayo ngayong Lunes ng umaga. Dito lamang po sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Ang true love ay para raw yang magnanakaw. Dumarating sa mga panahong hindi mo inaasahan at mawawala na lang bigla sa mga panahong nakasandal ka na ng tuluyan sa kanya. Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo at sa lahat po ng mga araw-araw na nag-aabang ng mga kwentong iyong ina-upload katulad ko. Alam kong marami-rami na kami, Mama Mia. Libo-libo na po ang mga tagapakinig mo katulad ko. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Mira. Hindi ko po yan tunay na pangalan. Sisimulan ko po ang kwento ko sa pagsasabi na nung high school pa lamang ako ay marami na talaga ang mga nanliligaw sa akin. Siguro po ito ay dahil kilala po ako sa school kasi mahilig po akong sumali sa kung ano-ano mang performance sa stage, lalo na kapag may event. Meron po kasi talaga akong talent sa pagsasayaw at meron din akong talent sa pagkanta at paggigitara, Mama Mia. At nung mga panahon namin noon sa high school ay nauuso po ang banda sa school. Kaya naman, Mama Mia, marami-rami rin talaga ang mga lalaking nagkakagusto sa akin. Ang tingin kasi nila sa mga babaeng marunong maggitara at magaling pang kumanta ay astig. Kaya yun po ang naging dahilan kung bakit marami akong naging manliligaw. Marami rin po akong mga naging boyfriends, pero hindi po seryoso ang pakikipagrelasyon ko sa kanila. Mama Mia, break up lang din talaga ang lagi naming hantungan dahil nung mga panahon na yun ay hindi pa talaga ako seryoso sa pakikipagrelasyon. After graduation ko nung high school, Mama Mia, ay hindi na po ako nakapag-aral ng college dahil po gipit kami sa pera. At yung mga magulang ko ay wala namang mga stable na trabaho. Isa pa niyan, Mama Mia, ay marami po kaming magkakapatid. Pang-apat po ako mula sa eldest. 6 po kami, Mama Mia. Kaya naman, nagtrabaho na agad ako nung tumungtong ako sa edad na 17 years old. Sa pagtatrabaho ko, Mama Mia, dito ay nakakilala rin ako ng iba't ibang uri ng mga tao. Meron rin akong mga iba't ibang uring naging mga kaibigan. Marami rin, Mama Mia, ang nanliligaw sa akin nung nagtatrabaho na ako. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero may itsura din naman kasi ako. Itsura na pwede namang gustuhin ng mga lalaki. Mama Mia, sa amin pong baryo, isa po ako sa mga itinuturing na pinakamaganda. Pero sabi ko nga sa inyo, Mama Mia, hindi pa po ako seryoso sa pakikipagrelasyon. Ang gusto ko lang noon ay mag-enjoy. Ang gusto ko lang noon ay enjoy ang pagdadalaga ko at ang atensyon na nakukuha ko mula sa iba't ibang lalaki. In short, Mama Mia, naging playgirl po ako that time. Boyfriend dito, boyfriend doon. Pero kahit na marami akong naging boyfriend, Mama Mia, never po talaga akong nagbukas ng mga hita ko sa kahit kanino man sa kanila. Yung iba, Mama Mia, ay hanggang text-text lang. Yung iba naman, kapag nagkikita kami, ay hanggang kiss-kiss lang po sila. Hanggang French kiss lang. Yung iba nga, dahil hindi ko naman nagugustuhan sa personal, ay hindi pa nga nakakakiss sa akin. Mama Mia, kapag nakikisama naman ako sa boyfriend ko noon, ay sinisigurado ko talaga na dun kami sa kung saan ay may mga taong makakakita sa amin. Ayaw na ayaw kong sumama sa lalaki kung saan ay madilim at walang masyadong tao. Alam ko kasi, Mama Mia, na kapag ginawa ko yun,
dun na magsisimula ang mga tukso. Dun na magsisimula na pwede ko nang mai-surrender ang pagkababae ko sa kung sino man ang kasama ko. Mama Mia, ang pinaka-intimate lang po na nagawa ko noon kasama ang boyfriend ko ay manood lang ng sine, tapos gumala at kumain sa mga fast food. O di kaya naman Mama Mia, kung hindi po sa fast food, ay dun po sa mga street foods. Ganun po talaga ang gusto ko dati. Ayaw ko talaga na magkaroon ng masyadong seryosong relasyon. Mama Mia, meron naman kasi akong paninindigan noon na ibibigay ko lang ang sarili ko sa lalaking gusto ko nang seryosohin. Sa lalaking mamahalin ko ng totoo. Sa lalaking magiging future husband ko. Isa pa Mama Mia, kahit naman hindi sila mga masyadong gwapo yung mga naging boyfriend ko, ay wala naman sa kanila na in love talaga ako. Siguro ang sabi ko nun sa sarili ko ay hindi pa talaga oras para masyado akong ma-attach sa isang lalaki. Nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay 6 na po ang mga naging boyfriends ko. Baka po magulat kayo o magtaka kayo kung paano ko hinahandle yung mga boyfriends at relasyon ko dati. Ganito kasi yon Mama Mia. Usually po, yung mga naging boyfriend ko ay ka-work ko lang din. Pero, yung iba naman ay nasa ibang work, kaya naman hindi sila mahirap na pagsabayin. Hindi rin sila same schedule ng day off, kaya ako Mama Mia ay nagkaroon talaga ng para bang time management nung mga panahon na yon. Oo Mama Mia, meron po akong mga lalaking pinagsabay ko na gawing karelasyon. Ang sabi ko noon sa sarili ko, wala naman siguro akong masamang ginagawa dahil hindi naman ako nakikipagsiping sa kahit na kanino sa kanila. Sabi nga nila, collect and select. At yun po ang ginagawa ko. Paano naman ako magkakaroon ng comparison sa mga magiging boyfriends ko kung paisa-isa lang? Ang gusto ko noon Mama Mia ay makita ko talaga ang the best match para sa akin. Kaya naman matinding time management talaga ang ginawa ko noon para wag akong mahuli. At sa cellphone ko naman Mama Mia, wala naman pong ibang nakakaalam ng password ko at hindi ko rin po pinapahawak sa mga boyfriends ko ang cellphone ko. Lagi po yung nakamute para kung sakali mang may mag-text o mag-chat ay walang ibang makakarinig. Ewan ko ba Mama Mia? Ngayon na nababalikan ko ang mga panahong ito ay para bang pakiramdam ko naging masyado akong playgirl noong mga panahon na yun. Hanggang sa Mama Mia, nag-resign ako noon sa trabaho. Ewan ko ba? Na-feel ko po na parang napapagod na ako. Gusto ko na lang munang mag-relax. At ang gusto ko ring gawin noon Mama Mia ay umiwas sa mga lalaking naging masyado ng makulit. Meron kasi akong mga boyfriends na ayaw nung makipaghiwalay na ako sa kanila. Mama Mia, ako pa naman ang klase ng tao na hindi mo ako mapipilit na gawin ang mga bagay na hindi ko gusto. Kaya naman, ang ginawa ko ay nag-resign na lang para makaiwas sa kanila. Hiniwalayan ko po sila sa text. Nag-change na rin ako ng cellphone number ko para hindi na nila ako makontak dahil gusto ko na po ng payapang buhay. Gusto ko na pong ma-relax ang isip ko nang walang boyfriend na laging tumatawag at nagtitext. Sabi ko nun sa sarili ko, bahala sila. Wala na silang mahihitapang kahit na anong reaksyon sa akin. At wala na rin akong pakialam kung ano man ang reaksyon nila sa pakikipag-break ko. Basta ganun na lang natapos ang lahat. Mama Mia, ang totoo niyan, ay kampante din ako dati kasi alam ko na walang ni isa sa kanila na nakakaalam kung saan ako nakatira. Hindi kasi ako mahilig magbigay ng kahit na anong mga bagay tungkol sa tunay kong identity. So yun na nga ang plano ko Mama Mia. 2 months akong hindi muna magtatrabaho dahil gusto ko munang mag-relax bago ako mag-apply sa ibang trabaho. Nawala na rin po noon sa isip ko na bumalik pa sa college. Kasi Mama Mia, kapag tambay ka lang ay parelax-relax lang talaga ang buhay. Lagi ka na lang tulog, kumakain, nagre-relax,
naglilinis paminsan-minsan, tumutulong sa trabaho sa bahay, pagkatapos nanonood ng TV. Ganun lang, chill lang. After 1 month po na nakatambay ako, ay bago lang po dumaan noon ang birthday ko at nag-19 years old na ako. Isang araw, Mama Mia, ay nakahiga lamang ako sa may sofa namin while nanunood po ako ng TV. Tinawag po ako ng kuya ko. Ang sabi niya, sumama raw ako sa kanya sa boarding house ng kaniyang classmate. Mama Mia, 4th year na po noon ang kuya ko. Kung nagtataka kayo kung bakit po siya nakakapag-aral, yun ay dahil nakakuha po siya ng full scholarship. At dahil mas matalino siya kaysa sa iba naming mga kapatid, siya po ang pinaunang mag-aral ng mga magulang ko. Mira, lumabas ka nga rito sa bahay. Palagi ka na lang natutulog. Sige na, samahan mo ako. Punta tayo dun sa classmate ko. Malapit lang naman dito kaya maglakad na lang tayo. Sige kuya, sama na lang ako sa'yo. Alam mo, may pagkain ba dun? Yun lang naman talaga ang gusto ko eh. Alam mo Mira, manahimik ka na nga. Tingnan mo nga tumataba ka na kasi puro ka na lang hilata dito sa bahay. Huwag ka na nga mag-isip ng pagkain. Tulungan mo na lang ako para matapos tong thesis ko. So yun na lang ang ginawa ko Mama Mia, sinamahan ko ang kuya ko para na rin makalabas-labas man lang ako ng bahay. Basta Mama Mia, kapag magkasama kami ng kuya ko, mahilig talaga itong maglakad. At kapag naglalakad kaming dalawa ay mahilig po siyang umakbay sa akin. Yung mga hindi po nakakakilala sa amin, ang tingin sa aming dalawa ay para kaming magjowa. Hanggang sa nakaabot na kami noon na naglalakad habang nag-uusap dun sa boarding house ng classmate niya. Mama Mia, hindi naman totoo yung sinabi niya na masyadong malapit lang yun mula sa bahay. Dahil lang totoo ay umabot kami ng 20 minutes ng paglalakad at mainit pa noon kaya panay ang reklamo ko noon kay kuya. Mama Mia, nung nasa loob na kami ng boarding house ay panay po ang pindot-pindot ko ng cellphone ko. Hanggang sa may lumabas na isang lalaki pero hindi po ako tumingin sa kanya noon. Hindi ko po siya pinapansin. Hoy pre, ito na ba yung girlfriend mo? Sabi niya na tinanong ang kuya ko. Ano bang girlfriend? Di ko girlfriend yan, kapatid ko yan. Talaga ba? Kapatid mo yan? Naririnig kong tanong niya sa kuya ko. Miss, totoo bang kapatid ka nito? O baka naman isa ka sa mga chicks nito ha? Nagtatago ka lang para hindi mabuking ng totoong girlfriend. Sabi niya. Tumingin lamang ako sa kanya Mama Mia at tumango. Alam mo pre, maganda pala yung kapatid mo. Hindi ko alam Mama Mia pero dahil sa sinabi niyang yun ay napansin ko na parang ang lalim ng boses niya. Parang ang gwapo-gwapo niya tignan. San pa ba magmamana yan? Gwapo naman talaga ako. Nasa lahi namin ang pagiging gwapo at maganda, no? Sabi ng kuya ko, sabay tumawa pa sila. Dahil sa mga pinagsasasabi nila Mama Mia, yun ang dahilan kaya medyo dumistansya ako sa kanila ng konti. Alam ko kasi Mama Mia na may kailangan silang gawin. Ang totoo niya na hindi ko rin maintindihan ang napipil ko noon. Para bang nanginginig ang mga kamay ko na para bang nanlalamig kahit ang init-init naman ng panahon. Hindi talaga ako makatingin ng diretso sa mukha ng lalaki while nag-uusap sila ng kuya ko. Kasi nga Mama Mia, ngayon ko lang to sasabihin dahil baka marinig niya. Napakaganda po ng kanyang mga ngiti. Yung mga kilay niya, ang perfect. Makapal at para bang sukat na sukat. Mama Mia, yung mga mata niya ay malalim. Strikto kung tumingin. Pero kahit na strikto siya, mula sa kanyang mga pinagsasasabi, ay palagay ko Mama Mia, may pagka-playboy din siya. Pero gwapo talaga siya sa paningin ko. In short, ay medyo attracted ako sa kanya. Kahit medyo moreno siya Mama Mia at dati naman ay mahilig ako sa mga mapuputi, pero iba talaga ang dating niya. Maganda rin ang pangangatawan niya.
Mama Mia, naka-shorts lang siya noon, kaya halata ko na muscle ang kaniyang mga legs. Nasa 5'8" din yata ang height niya. Sa lagi ko pong palihim na tumitingin sa kanya, Mama Mia, ay parang na-imagine ko na kung ano kaya ang pakiramdam kapag nagpakulong ako sa kanyang mga bisig. Mama Mia, hindi ko alam. Pero hindi po ako mapakali nung mga panahon na yon. Lalo pat nararamdaman ko na pasulyap-sulyap din siya sa akin. Mama Mia, nahahalata ko na may mga pagkakataon na habang nagtatawanan at nag-uusap sila ng kuya ko ay ang mga mata naman niya ay nasa direksyon ko. Ako naman ay hindi nagpapahalata na tinitignan rin siya ng palihim. May mga pagkakataon na sabay pa nga kaming nakatingin sa isa't isa at ngumingiti siya sa akin at kumikindat. Ako naman, Mama Mia, alam kong nagpapakyut na rin ako noon, pero alam ko rin, Mama Mia, na namumula na rin ang ang mukha ko sa sobrang kilig. Kaya lang hindi ko talaga masyadong pinahalata noon. Dahil alam ko, Mama Mia, na magagalit talaga ang kuya ko kapag nakita niyang lumalandi ako sa kaibigan niya. Hanggang sa nakauwi na kami ni kuya ng bahay. Pero Mama Mia, kahit ilang oras na akong nasa bahay noon, ay hindi pa rin mawala-wala sa isip ko ang mukha ng lalaking yon. Hindi ko alam kung bakit, pero kinikilig ako sa tuwing naaalala ko ang mukha niya. May parte sa puso ko na nagpapasalamat sa kuya ko dahil sinama niya ako doon. Pero may parte naman sa utak ko na nagsasabi na sana hindi na lang ako sumama doon, di sana ay hindi tuliro ang mga isip ko noon. Mama Mia, para na akong baliw noon na laging ini-imagine ang kaniyang mukha. Marami naman akong taong na-encounter na mga gwapo. Pero ewan ko ba, iba talaga ang dating niya sa akin. Iba talaga ang aura niya sa akin. Tatanungin ko sana siya noon kung ano ang pangalan niya kay kuya, pero Mama Mia, wala naman akong maisip na idahilan kay kuya kung bakit ko itatanong ang pangalan ng classmate niya. Baka isipin ni kuya na pinagnanasaan ko yung classmate niya. Kaya kahit na gustong-gusto kong malaman ng kanyang pangalan at ang cellphone number niya, ay pinigil ko na lang talaga ang sarili ko. Kahit naman talaga playgirl ako kung ituring ng iba, ay may pagka-Maria Clara na rin naman ako, Mama Mia, dahil kahit kailan, hindi naman po ako nauunang magpapansin at manghingi ng kung ano-ano sa lalaki. Hanggang sa lumipas ang 1 linggo, nandun lang din ulit ako sa bahay. Hindi na rin ako lumalabas. Nakakalabas lang ako kapag sinasama ako ng mama ko para mamalengke. Mama Mia, dun ko naisip, mahirap din pala ang tumambay sa bahay. Mahirap din yung wala kang ginagawa. Yung wala kang goal sa araw-araw. Yun lang talaga ang daily routine ko sa bahay namin. Maglilinis, matutulog, kakain, manonood ng TV. Mama Mia, may one time po, hapon na yon, mga 2 PM na. Pumunta ang isang kaibigan kong babae sa bahay namin. Napakalaki talaga ng pasasalamat ko noon sa kanya dahil nawala ang boredom ko at may katsikahan na ako. Ilang sandali pa kaming nag-uusap nung inaya niya akong lumabas kami at magliwaliw naman. Punta raw kami doon sa kakilala niya at mag-food trip daw kami dahil pinapapunta daw siya doon ng mga friends niya. Sasama mo ako? Ako, nakakahiya naman, sabi ko. Pero dahil nga kinukulit niya ako at nabobore na rin ako doon sa bahay, ay sumama na rin ako kahit na hindi ko naman kakilala yung iba niyang mga kaibigan. Mama Mia, hindi talaga ako nag-expect noon na ang bahay pala o boarding house na pupuntahan namin ay nasa harapan lang ng boarding house ng classmate ng kuya ko. Hindi ko alam, Mama Mia, pero feeling ko noon ay para bang sinadya ng tadhana na makapunta ako doon nung mga panahon na yon. Mama Mia, dahil yung ibang mga kaibigan ng kakilala ko ay hindi naman sanay sa barangay namin, ako na rin po ang nagsabi sa kanila at nag-tour sa kanila doon. Pero Mama Mia, nung makarating na kami doon sa mismong boarding house, ay doon na po nagsimula ang kabang nararamdaman ko. Marami talaga akong mga kaba noon, Mama Mia. Natatakot ako na hindi ko malaman kung ano.
Mama Mia, wala namang ibang nakakaalam tungkol sa feelings ko at sa kabaliwan ko doon sa classmate ng kuya ko. In fact, ay tinago ko lang naman talaga yon. Hanggang sa makarating na nga kami dun sa boarding house at pinakilala na ako ng kaibigan ko dun sa iba pa niyang mga kaibigan. Mama Mia, dun sa mga kaibigan niya ay may mga lalaki rin naman, may mga babae, halo-halo na. May mga galing sa dati naming school, meron naman sa iba. Mama Mia, magkakalapit lang kasi talaga ang school sa lugar namin dahil maliliit lang naman ang aming barangay. Kaya naman yung iba ay magkakakilala na, yung iba naman ay hindi pa. Mama Mia, habang kumakain kami noon, ang mga mata ko po ay hindi maalis-alis sa harap ng boarding house. Nagwi-wish ako noon, Mama Mia, na sana lumabas siya. Sana makita ko man lang siya. Pero mukhang walang tao doon sa loob. Patuloy lang kami sa pagchichikahan at pagkain, Mama Mia. Ako naman ay nakikinig lamang. Tahimik lamang ako pero yung utak ko at yung isip ko at yung mga mata ko ay nandoon po sa kabilang boarding house. Tumitingin-tingin, hoping na magkita kaming dalawa. Hanggang sa isang pagkakataon, Mama Mia, na galing akong CR, biglang may tinawag yung isa naming kasamahan na lalaki. Pre, halika tuloy. Kain tayo tapos jamming tayo dito. Pagtingin ko kung sino ang kausap niya, Mama Mia, dun ako labis na kinabahan at para bang nanginig ang mga tuhod ko nung makita ko kung sino ang kausap niya. Yung lalaking kaibigan ng kuya ko. Galing pala siya ng larong basketball dahil pawis na pawis pa siya, Mama Mia, at naka-jersey pa siya at may dala pang bola. Noon naman ay sumagot naman siya. Sige pre, pupunta ako dyan mamaya, bihis muna ako, sabi niya. Kaya naman, Mama Mia, doon ay labis na talaga akong kinabahan noon. Ilang saglit pa ay dumating na nga siya. Mas lalo pa akong kinabahan, Mama Mia. Ewan ko ba pero nawalan ako ng ganang kumain kahit na ang totoo ay ang lakas-lakas ko naman talagang kumain. Bahala na nga yung pagkain na yan. Kailangan ko na lang mag-pretend na parang wala lang siya para sa akin. Pero Mama Mia, lumapit sa akin yung lalaki. Uy, Joy! Kaibigan mo pala tong... Teka, di ba ikaw yung kapatid ng kaklase ko? Tanong niya. Ngumiti ako, Mama Mia, tang sabi ko oo. Mira nga pala, sabi ko sabay lahad ng kamay ko. Ako naman si Jeff, lahad din niya ng kanyang kamay. Ewan ko ba, pero parang nanginig po ang buo kong kalamnan at nanlamig po ang buo kong katawan nung hawakan niya ang kamay ko. Nako, mukhang nilalamig ka yata. May sakit ka ba? Tanong niya. Wala naman. Siguro dahil nakahawak ako kanina ng baso na punong-puno ng ice. Sabi ko, sabay palusot. Okay. Sabi niya nang nakasmile. Ewan ko ba, Mama Mia, pero nung mga panahon na yun ay naisip ko, mano kaya ang feeling kapag halikan ko siya? Napakaganda talaga ng kanyang mga ngiti. At ako naman ay happy noon, Mama Mia. Hanggang sa nagkasarapan kami ng kwentuhan. Umabot na ako noon ng halos 8 p.m. Uuwi na sana ako, Mama Mia, pero pinigilan ako ni Jeff. Ang sabi niya, wag daw muna akong umuwi dahil maaga pa naman. Ang sabi naman ng kaibigan ko, Mama Mia, ay takot ako na baka masundo ako ng kuya ko. Kinurot ko pa talaga sa may tagiliran yung friend ko, Mama Mia, dahil parang pinapahiya niya ako kay Jeff. Pero ngumiti lamang siya. Hanggang sa tumayo na ako. Aalis na sana ako noon, Mama Mia, nung tinawag ako ni Jeff. Wait lang, Mira. Hahatid na kita. Habang naglalakad kami, Mama Mia, ay panay ang tanong niya ng kung ano-anong bagay. Ako naman ay isang tanong isang sagot dahil nahihiya pa ako. Hanggang sa tinanong niya kung nasaan ang kuya ko. Sabi ko, hindi ko alam dahil nung umalis ako ng bahay ay wala naman ito at may nilakad.
Mama Mia, habang naglalakad kami ay marami po kaming mga napag-usapan. Pagkatapos noon, bago ako makarating sa bahay namin ay hiningi niya ang cellphone number ko. Kahit na halatang excited ako noon, Mama Mia, ay pinigil ko talaga ang sarili kong mahalata ako ni Jeff. Nagpabebe muna ako sa kanya. Naku, bakit mo naman hihingi ng number ko? Tanong ko pa. Kasi baka darating ang panahon na hahanapin kong kuya mo. Alam mo naman yun, di masyadong ma-reply, di ba? Sabi naman niya. Alam ko namang palusot lang niya yun, Mama Mia, kaya napangiti ako. Binigay ko na rin ang cellphone number ko. Mama Mia, pagkapasok ko pa lang sa loob ng bahay at ay agad na siyang nag-text sa akin. Mula noon ay constant na po ang aming communication. Text, patawag-tawag, hanggang sa lumipas ang ilang mga araw, Mama Mia, ay marami na kaming nalaman tungkol sa isa't isa. Marami na rin akong nalaman tungkol sa kanya. Pareho pala sila ng kuya ko na graduating na rin ng college. Pareho din sila ng edad na 4 years na mas matanda sa akin. Mama Mia, mas lumalim po ang nararamdaman ko noon kay Jeff. Para bang mahal ko na nga siya. Kasi ramdam na ramdam ko ang concern niya at ang sweetness niya sa akin. Until, Mama Mia, dumating sa punto na tumawag siya sa akin ng gabing-gabi at humingi ng permiso na kung pwede raw ba niya akong ligawan. Nag-confess na rin siya ng pagmamahal niya para sa akin. Sabi niya, minahal na raw daw niya ako the moment that he first saw me. Gustong-gusto na raw niya talaga ako. Kinilig naman ako noon, Mama Mia, at talagang tumatalon-talon pa. Dahil ang totoo, Mama Mia, masarap pala sa pakiramdam yung alam mong pareho kayo ng nararamdaman ng taong gusto mo. Buti na lang talaga at ako lang mag-isa noon sa bahay dahil umalis ang mga magulang ko at ang mga kapatid ko. Mama Mia, hanggang sa sinagot ko na rin siya, hindi na rin ako nagpakipot pa masyado. Well, nagpakipot naman ako ng konti, mga 2 linggo. Pero dahil naisip ko, Mama Mia, na baka magsawa siya sa akin, ay agad ko na rin naman siyang sinagot. Mama Mia, humingi rin siya ng permiso sa akin na kung pwede bang bisitahin niya ako sa bahay. Para raw ma-prove niya sa akin na tunay at malinis ang intensyon niya sa kanyang panliligaw. Pero hindi ako pumayag dahil ayokong malaman ng kuya ko na kaming dalawa na ni Jeff. Kaya naman sa labas lang ako nakikipagkita sa kanya. Kapag naman medyo malayo na ako sa bahay, ay sinusundo niya ako gamit ang kanyang motor. Pinapaangkas niya ako, Mama Mia. Mahilig kaming mag-strolling dalawa. Pero before yan, Mama Mia, bago ako makipagkita kay Jeff ay sinisigurado ko talagang maganda ako. Hindi naman ako ganito mag-effort noon sa mga naging karelasyon ko. Tanging kay Jeff lang talaga. Lagi akong nagpapaganda, nagpupulbo, nagli-lip tint, Mama Mia. Hindi naman ako mahilig sa mga perfume pero ginagamit ko yung perfume ng mama ko para lang maging mabango ako. Kaya naman yun talaga ang daily routine namin ni Jeff. Lalo na kapag alam namin na wala sa paligid-ligid si kuya. Lagi kaming nagsustrolling tapos nagsasnack ng malayo na mga street foods. Doon kami sa lugar kung saan walang makakaistorbo sa amin. Lagi kaming nag-uusap, nag-a-update. Mama Mia, ang totoo niyan, kay Jeff lang po ako nakaramdam ng kapayapaan at seguridad. Kung noon ay hindi ako sumasama sa boyfriend ko sa mga pribadong lugar, kay Jeff, Mama Mia, ay para bang pakiramdam ko ay safety na safety ako. Makita ko lang na masaya siya, yung masaya na rin ako. Alam mo ba, Mama Mia, na sa kanya ko lang naranasan na halikan sa aking noo. Pagkatapos ay yakapin ng mahigpit na mahigpit. Siyempre, Mama Mia, napakaganda at napakasarap niyon sa aking pakiramdam. Hindi ko alam pero nagiinit rin ang katawan ko. Mama Mia, lagi ko na rin iniisip, paano kaya kung ibigay ko na kay Jeff ang sarili ko? Wala pa naman akong experience pagdating sa bagay na yon. Pero feeling ko, Mama Mia, dahil sobrang pagmamahal ko kay Jeff ay magagawa kong ibigay sa kanya ang sarili ko. Mama Mia, komportableng-komportable po talaga ako sa kanya.
Nawala na po yung dating hiya ko at kaba ko kapag nakikita ko siya. Ngayon ay puro saya na lang, kilig na lang ang nararamdaman ko sa tuwing nilalambing niya ako. Mama Mia, ilang beses na rin kaming nagmomol-momol ni Jeff pero wala pa rin namang nangyayari sa aming dalawa. Hanggang dun lang kami. Kahit na ang totoo ay gusto ko nang sabihin sa kanya, napayag na akong magpaangkin. Mama Mia, medyo na-excite ako kapag magkasama kaming dalawa. As in, alam ko sa sarili kong mahal ko na si Jeff. Yun bang lahat na lang ng gusto ko at lahat na lang ng gusto niya ay ibibigay ko. Halos araw-araw ay magkasama po kaming gumala. Sinasama niya ako kapag may laro siya ng basketball pero yun pong hindi kasama ang mga kaibigan ng kuya ko o ang kuya ko. Kapag naman weekend, Mama Mia, ay kami lagi ang magkasama at pumupunta kami sa kung saan-saan para manood ng sine sa mall. Nitong mga panahon na to, Mama Mia, ay wala pa ring alam ang kuya ko. Hindi pa rin niya alam ang tungkol sa amin ni Jeff. Mama Mia, masaya ako kasama si Jeff. Wala pong pagsidla ng kasiyahan na nararamdaman ko. Hanggang isang araw, weekend noon. Masyado pong walang tao sa bahay namin, ako lang mag-isa. Yung mama at papa ko at mga kapatid ko naman ay umalis. Nanonood lang ako ng TV noon. Hanggang sa tumawag si Jeff sa akin at inaya niya akong pumunta sa boarding house niya dahil nagluto raw siya ng para sa snacks namin. Ako naman ay dali-daling naligo. Nag-shave pa nga ako noon, pati sa legs ko at sa pagkababae ko, Mama Mia. Dahil ang sabi ni Jeff ay walang tao noon sa bahay nila. Syempre, Mama Mia, pagkatapos kong maligo ay nagpaganda ako. Nagpabango ako, Mama Mia. Pagkatapos ay pinuntahan ko na si Jeff. Pero ilang block pa lang mula sa amin ay nakita ko ng motor niya at sinundo pala niya ako. Umangkas agad ako, Mama Mia, pagkatapos ay yumakap sa kanya. Ang ganda mo naman, love, at ang bango-bango mo pa. Pakis nga, sabi niya nung makapasok na kami sa boarding house niya. Ako naman, Mama Mia, ay pangiti-ngiti lang noon. Alam mo ba yung pakiramdam ko na para bang eto na ang araw na itinakda ng tadhana. Napakagwapo talaga ng boyfriend ko. Napakaganda pa ng katawan. Parang nasa kanya na lahat ng dapat magustuhan ng isang babae sa isang lalaki. Mama Mia, kahit wala pa akong experience noon sa sex, ay para bang pakiramdam ko gustong-gusto kong ibigay ang sarili ko sa kanya. Akala ba ng mga lalaki sila lang ang nakakaramdam ng ganong klaseng excitement? Well, kami rin namang mga babae, no? Nakakaramdam din ng ganon. Mama Mia, siya lang talaga mag-isa doon sa boarding house niya. Nasa second floor kami noon. Ang sabi niya, yung iba daw na nasa ibang kwarto ay nakauwi na ng kani-kanilang bahay dahil malapit na rin magbakasyon. Kaya kami lang dalawa talaga ang nasa itaas. Pagkapasok namin ay agad niya akong inaya na kumain ng niluto niyang carbonara. While kumakain kaming dalawa ay nanonood rin kami ng sine sa kanyang laptop. Nag-uusap. Pagkatapos, Mama Mia, ay pinag-usapan namin ang mga plano niya after graduation. Ang sabi niya sa graduation day daw ay dapat gusto niyang umattend ako, Mama Mia, para makilala ko na raw ang parents niya. Ako din naman, Mama Mia, ay gusto ko rin yon. Gusto ko rin na maging open na sa parents ko tungkol sa kanya kasi nga mahal ko naman na talaga si Jeff. Kaso lang natatakot ako sa kuya ko. Pagkatapos naming kumain, Mama Mia, ay dun na nagsimula ang lahat. Naglalambingan, lagi siyang nakahalik sa akin, sa noo, sa pisngi, sa lips ko. At syempre, Mama Mia, gumaganti din naman ako ng mga halik sa kanya. Pinaparamdam ko rin naman sa kanya na ako din naman ay nasasabik. Hanggang sa nag-init na kami parehas. Hanggang sa yung mga halik niya, Mama Mia, ay pumunta na sa likod ng tenga ko, sa mismong tenga ko at sa leeg ko. Hindi ko na nga namalayan, Mama Mia, na na-unlock na pala niya ang suot-suot kong bra. Dahan-dahan na niyang hinubad ang blouse na suot ko noon.
Mama Mia, yung lips niya ay dumating na po sa dibdib ko. Hindi ko alam pero hindi ko magawang pigilan siya noon. Ang totoo ay mas na-excite pa ako sa kanyang ginagawa. Hanggang yung mga kamay niya ay malikot na at kung saan-saan na napapadpad sa katawan ko. Ako rin naman, Mama Mia, ay hindi na malaman kung ano ang gagawin ko noon. Panay ang likot ko dahil sa sobrang kilig at kiliti na aking nararamdaman. Hindi ko lubos maisip, Mama Mia, na pwede pala yun. Nakiligin, makiliti at masarapan ka sa parehong pagkakataon. Mama Mia, ginawa niya talaga ang lahat sa katawan ko. Hinalikan niya ang buong katawan ko at walang kahit na anong parte ng balat ko ang hindi nadampian ng kanyang kamay at labi. Hanggang sa, Mama Mia, dumating na siya doon sa aking pagkababae. Nung una ay nahihiya pa ako nung balak niyang tanggalin ang suot kong shorts. Pero Mama Mia, ang sabi niya, siya na raw ang bahala. Kaya naman, Mama Mia, pinabayaan ko na siya. Sa paggubad niya ng short ko ay nasama na doon ang underwear kong suot. Binukaka niya ang legs ko, Mama Mia. Doon ay hindi ko na alam talaga kung ano ang mararamdaman ko. Hanggang sa tuluyan na nga na may nangyari sa aming dalawa ni Jeff. Nung una ay masakit. Masakit na talagang napaluha pa ako. Pero bigla niyang itinigil yon at ang sabi niya, tigil na lang daw namin kung nasasaktan ako. Kaya lang, Mama Mia, ako noon ay hindi na talaga mapakali. Oo, at nasasaktan ako pero ayoko naman na tumigil siya sa kanyang ginagawa sa katawan ko. Kaya nakiusap ako sa kanya na ituloy niya. Nakiusap ako sa kanya na huwag siyang tumigil at yun naman ang ginawa ni Jeff, Mama Mia. Hanggang sa tuluyan na nga niya akong naangkin. Nung natapos kami ay gulat na gulat kami dahil may kumatok sa kanyang pintuan. Jeff? Jeff? Sabi niya. Doon ko nakilala ang boses na yon, Mama Mia. Boses ng kapatid ko. Jeff, nakita mo ba si Mira? Tanong niya. Ako naman ay agad-agad na pinagtago niya sa kanyang cabinet. Buti na lang talaga noon at nakapag-impake na rin siya, Mama Mia, dahil uuwi siya ng probinsya nila. Kaya wala nang laman yung cabinet at nagkasya ako doon. Oh, wala dito si Mira. Bakit sa akin mo hinahanap? Tanong niya nung mapagbuksan niya ang kuya ko. Ang sabi kasi ng kapitbahay namin ay nakita niya raw kayong dalawa eh. Oo, magkasama kami kanina. Kasama nga namin sina Joy. Pero umalis sila. May bibilhin yata sa mall. Sabi ni Jeff. Ganun ba? O sige, alis na ako. Sabi naman ng kuya ko. Noong makaalis na ang kuya ko, Mama Mia, at nasigurado ni Jeff na wala na siya sa baba, ay lumabas na ako ng cabinet na pawis na pawis. Alam mo bang hindi pa talaga ako nakapagbihis noon, Mama Mia. Bit-bit ko pa talaga ang mga damit ko sa loob ng cabinet. At nung makita niya ako na wala na namang saplot, ay doon kami nag-ground tong dalawa ni Jeff. Pagkatapos noon ay pinag-usapan namin ang pagdating bigla ng kuya ko. Tawanan kami ng tawanan. Mama Mia, mula nga noong may mangyari sa amin ni Jeff ay agad-agad po na para bang nahulog na talaga ng tuluyan ng loob ko sa kanya. Palagi na ring may nangyayari sa amin. Mama Mia, tuwing gabi ay tumatakas na rin ako sa bahay para makipagkita kay Jeff para pumunta sa boarding house niya. Ang totoo niya ay hindi siya tumuloy na umuwi sa kanila sa probinsya. Nagdahilan na lang siya sa mga magulang niya, Mama Mia, na may kailangan pa siyang requirements na tatapusin dahil kung hindi ay baka hindi siya makagraduate. Natuwa naman ako nung hindi siya umalis dahil nung sinasabi pa lang niya noon sa akin na pupunta siya ng halos 1 buwan sa probinsya nila ay parang hindi ko na kinakaya. Kaya lang, Mama Mia, dahil siguro sa may nangyari sa amin at dahil siguro laging nasasabik sa akin si Jeff, kaya na rin hindi siya tumuloy doon sa probinsya nila. At araw-araw, Mama Mia, kapag tapos na akong maglinis ay umaalis ako ng bahay at nagkikita kaming dalawa ni Jeff.
Paminsan-minsan dahil hindi naman air condition ang kanyang kwarto ay nagmomotel kaming dalawa. Yung malayo sa lugar na amin para walang makakilala sa amin. Paminsan-minsan naman Mama Mia, tuwing gabi ay pinupuntahan ko siya sa boarding house niya. Nilalak ko na lang ang pintuan ng kwarto ko. Nagulat pa nga noon ang mama ko, Mama Mia, nung malaman niyang naglalak na ako ng pinto. Alam mo kung kailan ikaw na lang mag-isa dyan sa kwarto mo? Ngayon ka pa naglalak ng pinto, sabi ni Mama. Kasi baka bigla silang bumalik dito sa kwarto eh. Masaya na ako na mag-isa ako dito, no? Sabi ko. Mama Mia, marami pa akong naging palusot. Marami pa kaming naging adventure ni Jeff. Hanggang sa naging routine na naming dalawa ang pagsisex, Mama Mia. Para bang yun na ang ginagawa namin na panangga at pagsasabi sa isa't isa kung gaano namin kamahal ang bawat isa. Mama Mia, hanggang sa isang araw ay tinanong ako ng mama ko kung wala ba akong balak na magtrabaho ulit. Mama, sa susunod na buwan na lang, sabi ko noon. Mag-iisang taon ka nang nakatambay. Baka naman gusto mong bumalik ng pag-aaral, tanong ng mama ko. Po? Papag-aralin niyo ako? Oo, kasi tapos na rin naman ang kuya mo, 'di ba? Gagraduate na siya. Ilang araw na lang. At pagkatapos noon, pwede ka na naming gastusan ng papa mo. At ang sabi naman ng kuya mo, kapag nakahanap na siya ng trabaho ay tutulong siya sa pag-aaral mo. Talaga? Mama Mia, kahit na wala naman talaga sa loob ko noon ang mag-aral, kahit na ayaw ko naman talaga sa school, ay natuwa pa rin ako na mag-aaral na ako. Naisip ko kasi noon, Mama Mia, paano kapag nakapagtrabaho na ng magandang trabaho si Jeff? Nakakahiya naman na ako hanggang high school lang ang natapos. Siya, college graduate at may magandang trabaho, hindi ba? Naisip ko noon para hindi ako ipagpalit ni Jeff sa iba at para wala siyang makita na pwedeng idahilan na mawala ako sa piling niya, ay nag-aral akong muli, Mama Mia. Noong nagtapos si Jeff ng college ay tsaka naman ako pumasok sa aking pag-aaral. Kumuha ako ng kursong katulad ng sa kanya. Dahil ang dahilan ko noon ay para matulungan niya ako sa pag-aaral ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, ayoko naman talaga ng engineering. Pero gustong-gusto kong nakakasama ang boyfriend ko. Kaya para mas makasama ko siya ng madalas, para kahit may trabaho na siya ay may rason pa rin ako para magkita, magkausap at magkasama kaming dalawa, ay kinumuha po ako ng engineering. Para kapag naghihirapan ako ay siya na lang lagi ang pupuntahan ko. Mama Mia, hanggang sa makapagtrabaho na nga si Jeff. Sinuwerte po silang dalawa ni kuya na sabay silang makapasa sa board exam. Yung kuya ko naman ay nakapagtrabaho na rin. Masayang masaya ang mama ko. Ang sabi niya, tuluyan na raw akong makakatapos sa pag-aaral ko. Mama Mia, ang buong akala ko ay tuloy-tuloy na ang magandang buhay ko. Ang buong akala ko ay tuloy-tuloy na ang magandang samahan naming dalawa ni Jeff. Pero hindi pala. Matatapos din pala ang lahat. Isang araw, Mama Mia, anniversary naming dalawa yun ni Jeff. Nag-expect po ako na may pa-flower siya sa akin kasi ganun lagi siya tuwing anniversary namin. Kahit naman hindi pa alam ng mga magulang ko at ng kuya ko ang tungkol sa aming dalawa, ay masaya pa rin ako, Mama Mia, kapag kasama ko si Jeff. Ang naisip ko noon, yung anniversary namin, yun ang gagawin kong rason para ipakilala na ng tuluyan si Jeff sa mga magulang ko. Mama Mia, hindi po sumipot si Jeff sa mismong anniversary namin. Tawag ako ng tawag sa kanya. Text ako ng text pero wala akong natanggap na reply at hindi niya rin sinasagot ang tawag ko. Natatakot na ako noon, Mama Mia, kung baka napano siya. Hanggang sa makalipas ang 3 oras ay nag-reply siya sa akin. Ang sabi niya ay wag ko na raw daw siyang hintayin dahil naka-overtime pa siya sa trabaho. Ni hindi man lang siya, Mama Mia, tumawag sa akin. Ni hindi man lang siya nagpaalam.
ni hindi man lang niya ako binati ng happy anniversary. Hanggang sa ako na lang ang nag-text sa kanya ng happy anniversary. Pagkatapos nun ay tinawagan niya ako. Ang sabi niya, babawi raw siya sa linggo sa akin. Pasensya ka na talaga. Mira, nakalimutan ko eh. Masyado kasi talaga akong maraming ginagawa ngayon sa opisina. Huwag kang mag-alala ha. Babawi ako, promise ko yan sa'yo. Sabi niya. Ako naman, Mama Mia, kahit na nasaktan ay na-excite pa rin ako dahil babawi siya. Hanggang sa linggo na nga, Mama Mia, hindi pa rin tumatawag sa akin si Jeff. Kaya ako nang nag-text sa kanya at sinabi kong, akala ko ba babawi ka sa akin ngayon? After 15 minutes ay tumawag siya sa akin. Ano, ready ka na? Nakapagbihis ka na ba? Puntahan mo na lang ako sa dati nating tagpuan, sabi niya. Jeff, gusto ko sanang pumunta ka dito sa bahay eh. Sunduin mo ko dito, sabi ko. Naku, andito na ako eh. Mamaya na lang, ihahatid na lang kita. Mama Mia, naguluhan talaga ako noon. Paanong nandoon na siya? Paanong hindi man lang niya sinabi sa akin na papunta na pala siya doon? Pagdating ko doon, Mama Mia, ang akala ko ay may nakaset up na dining para sa amin pero wala. Sa fast food niya rin lang ako pinakain. At pagkatapos naming kumain ay inaya na niya akong umuwi. Mama Mia, habang nasa biyahe kami sa motor niya ay hindi ko na napigilan ang sarili kong tanungin si Jeff. Jeff, may problema ba tayong dalawa? Tanong ko. Problema? Wala naman, bakit mo naman naitanong yan? Kasi nitong mga huling araw, mga huling linggo, napapansin kong parang umiiwas ka sa akin. Napapansin ko na para bang ayaw mo na akong kasama. Ano ba naman yan, Mira? Pagkasabi niya nun, Mama Mia, ay hinihinto niya ang motor sa gitna ng daan. Mira, alam mo naman 'di ba? Busy ako sa trabaho ngayon. Pagod na nga ang utak ko tapos iisipin pa kita, sabi niya. Jeff, alam ko naman na busy ka. Pero sana naman kahit gaano ka ka-busy, wag mo kong kalimutan. Sana naman kahit busy ka, wag mong kalimutan na may girlfriend ka pa rin. May commitment tayo, 'di ba? Ano tong ginagawa ko? Andito na nga tayo, magkasama na nga tayo. Oo, magkasama tayo, Jeff, pero wala sa akin ang utak mo. Hindi ko alam kung nasaan. Alam mo bang gustong-gusto na kitang ipakilala kina Mama? Gustong-gusto ko nang sabihin kay Kuya na boyfriend na kita. Wag, sabi niya. Naguluhan talaga ako noon, Mama Mia, dahil napasigaw pa siya ng wag. Anong ibig mong sabihin? Anong wag? Tanong ko. Sabi ko, wag na muna ngayon. May away kami ng kuya mo eh. Kaya wag na ngayon muna. Baka paghiwalayin pa tayo, sabi niya. Ayaw mo naman na mangyayari yun, di ba? Biglang lumambing ang kanyang tono, Mama Mia, pagkatapos ay niyakap niya ako. Tinanggal niya ang helmet ko at ang helmet niya, pagkatapos ay hinalikan niya ako sa labi at hinalikan niya ako sa aking noo tulad ng ginagawa niya noon. Wag muna tayong umuwi, sabi niya. Halika na, angkas ka na ulit. Mama Mia, sinuot namin uli ang aming mga helmet. Hanggang sa dumating kami sa isang motel. Yun pala ang sinabi niyang wag na muna kaming umuwi. Doon ay pinagsaluhan namin ang aming pagmamahal. Pero hindi na po siya yung Jeff dati, Mama Mia, na hinahalika ng buo kong katawan. Hindi na po siya yung Jeff na walang pinapalampas na kahit anong balat ng katawan ko. Ngayon parang nagmamadali na siya. Parang gusto na niyang matapos ang lahat. Pagkatapos niya, Mama Mia, ay agad siyang pumunta ng banyo at naligo. Pagkalabas niya ay pinaligo na rin niya ako dahil aalis na raw kami at may trabaho pa siya. Trabaho linggo ngayon? Tanong ko. Talaga? Kahit linggo may trabaho ako, sabi naman niya. Kaya naman, Mama Mia, hindi na lang ako nakipag-away. Sapat na rin sa akin yung ilang oras na pinagsamahan naming dalawa. Nung maihatid na niya ako sa bahay ay hindi man lang siya nag-text sa akin kung ano nang ginagawa niya. Hanggang sa lumipas ang isang linggo na hanggang text-text at tawagan lang kami. Walang iba, Mama Mia, at hindi na kami nagkikita. Nag-focus na lang ako noon sa pag-aaral ko.
Mama Mia, lumipas pa ang ilang mga linggo ay ganun na ganun pa rin. Nagkikita naman kami pero bihira na lang. Hanggang sa maharamdaman ko ang kakaiba sa katawan ko. Lagi na lang akong nahihilo. Lagi ko na lang na gustong kumain ng hilaw na mangga at naduduwal pa ako sa umaga. Hanggang sa isang pregnancy test kit ang nag-confirm ng hinala ko. Tama nga ang hinala ko. Buntis ako. Sasabihin ko na sana kinabukasan kay Jeff ang totoo, Mama Mia, nung magkasabay-sabay kami ng buong pamilya ko na kumakain. Birthday kasi noon ng nanay ko. Simpleng selebrasyon lang ang ginawa namin at kami-kami lang pamilya. Tinawagan ko pa si Jeff noon at inaya sa bahay pero ang sabi niya ay hindi pa rin daw siya makakapunta dahil nag-away daw talaga sila ng kuya ko. Hanggang sa nagkwento ang kuya ko, Mama Mia. Ang sabi niya, aalis na raw si Jeff sa pinagtatrabahuan nila. Talaga? Bakit? San siya pupunta, anak? Tanong ng mama ko. Magpapakasal na yon, uuwi na ng probinsya. Doon, Mama Mia, ay bigla kong nabitawan ang basong hawak ko. Ang totoo niyan ay nabasag pa yun at nagulat ang buo kong pamilya. Ayos ka lang? Tanong ng kuya ko. Oo kuya, ayos lang ako. Sige, kukuha muna ako ng walis. Habang winawalis ko yung basag na baso, Mama Mia, ay patuloy na nagkwento ang kuya. Matagal na raw na girlfriend ni Jeff yung kanyang kababata sa kanilang probinsya. At noon daw na lumipat na ng Maynila ang kababata niya at doon na nagtatrabaho ay na-rekindle daw muli ang kanilang pagsasama. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay 2 buwang buntis na raw ang babae. Naisip ko noon, Mama Mia, na magkapareho lang kaming 2 ng babae. Magda2 buwan na rin akong buntis. Ang totoo niyan ay hindi ko napigilang umiyak noon. At dahil tumulo ang luha ko, ay talagang sinugat ko ang sarili ko sa mga bubog ng baso. Bo, bakit ka umiyak? Tanong ng kuya ko. Nasugatan kasi ako, sabi ko. Pero ang totoo, Mama Mia, ay hindi ko naramdaman ang sakit ng sugat ko. Ang tanging nararamdaman ko lang noon ay ang sakit ng mga nalaman ko. Tinawagan ko si Jeff, Mama Mia. Hello Jeff, pwede ba tayong magkita? Tanong ko. Wag na. Alam ko naman na alam mo na ang totoo, sabi niya. Jeff, bakit ganito? Bakit mo ako iiwan ng ganito sa ere? Bakit to magpapakasal sa iba? Pasensya ka na, Mira, pero buntis siya. Paano kung sasabihin ko sa'yo na buntis rin ako? Ano? Oo, Jeff, buntis ako. Halos magkasabay kami ng babae mo na buntis, sabi ko. Bigla na lang niyang pinutol ang tawag ko, Mama Mia. Tinawagan ko siya ulit pero out of coverage area na. Tinext ko siya ng tinext pero wala na. Kinabukasan ay nagantay ako sa magiging reaksyon niya pero wala na, Mama Mia. Hanggang sa lumipas ang 3 araw. Doon ay pinuntahan ko na siya sa pinagtatrabahuan niya. Buti na lang talaga at hindi sila magkatrabaho ng kuya ko. Pero Mama Mia, isang masamang balita po ang nalaman ko. Wala na si Jeff sa pinagtatrabahuan niya. Nag-resign na raw ito, Mama Mia, at nagpunta na raw ng probinsya. Doon ako tuluyang nag-breakdown. Muwi ako ng bahay na mugtong-mugto ang mga mata ko sa labis na pag-iyak. Nung makita ako ng mama ko ay tinanong niya ako kung ano ang mali at kung ano ang problema. Doon ako humagulgol, Mama Mia, at sinabi ko sa kanya ang lahat. Nung malaman ng kuya ko ang nangyari ay pinuntahan pa niya sa probinsya si Jeff pero hindi pala totoo na doon ang probinsya nila, Mama Mia. Marami rin palang nililihim si Jeff sa kuya ko. Galit na galit ang kuya ko kung bakit raw pinatulan ko si Jeff nang hindi ko man lang kinukonsulta sa kanya. Matagal na raw na playboy si Jeff, Mama Mia, at kung sino-sinong babae lang ang ikinakama. Mama Mia, wala na rin naman kaming nagawa dahil hindi na namin nahanap pa si Jeff. Hanggang sa tuluyan na nga akong tumigil sa pag-aaral dahil lumaki na rin ang tiyan ko. Ngayon, Mama Mia, ay malapit na po akong manganak. Wala pa rin po akong balita tungkol kay Jeff. Nagbabakasakali po ako
na kapag narinig niya itong kwento kong ini-ere ngayon sa iyong programa, baka po magkaroon siya ng konting konsensya. Hindi ko na po iniisip, Mama Mia, na magkabalikan kaming dalawa dahil alam ko by this time, siguradong kasal na siya sa iba. Ang gusto ko lang naman, Mama Mia, ay magpakilala siya sa anak namin. Ang gusto ko lang naman ay magpakaama siya sa anak namin. Jeff, kung nasaan ka man ngayon, naway magpakita ka. Naway wag kang magtago at wag kang maduwag sa responsibilidad mo. Wag kang mag-alala, hindi ka naman papatayin ni Kuya. Pero sigurado akong masusuntok ka niya. Kaya lang magpakalalaki ka sana, Jeff. Wag kang basta-bastang nangiiwan ng punla mo sa kung saan-saan. Panindigan mo ang iyong mga ginawa tulad ng paninindigan ko ngayon sa mga nagawa nating dalawa. Hanggang dito na lang, Mama Mia, at maraming salamat po ulit. Lubos na gumagalang, Mira. Napakahirap ng sitwasyon ni Mira. Mahirap talagang magtiwala sa ating nararamdaman. Dahil ang totoo niyan, traidor po ang ating mga damdamin. Traidor po ang ating puso. Minsan nakakagawa tayo ng mga bagay na ikakasira lang din natin sa huli. Minsan nakakagawa tayo ng mga bagay na ikakasakit lang ng ating mga loob sa huli. Sana po, bago kayo mapunta sa kinaroroonan ni Mira, sana ay mag-isip na kayo ngayon pa lang. Unahin mo muna ang sarili mo, ang pag-aaral mo, at kilalanin mo muna ang mga taong papapasukin mo sa buhay mo. Lalo na yung mga taong pagbibigyan mo ng iyong tiwala, ng iyong puso at ng iyong buong pagkatao. Dahil yung mga tao na yun po ang mga taong may kakayanang sirain ang buong buhay mo. Kung gaano mo kamahal ang isang tao, ganun din ang binibigay mong permission sa kanila kung paano kanila sirain. Naway, love responsibly. Maraming salamat sa iyong pakikinig ngayon sa kwento ni Mira. Kung nagustuhan mo ang kwento niya, please do not hesitate to click like and share this video. At huwag ka ring mag-atubili na mag-subscribe at mag-click ng notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload dito sa ating channel. Huwag mo ring kakalimutan na pwede kang mag-share ng sarili mong kwento. Mag-email ka lamang mamamiacdo0317@gmail.com. At nako, marami na po tayong mga kwentong atin pong naibahagi dito sa ating programa. Puntahan nyo lang po ang ating channel, punta kayo sa videos at idadirect na kayo sa napakaraming kwento na ating na-upload. At meron din po ako mga kwentong ibinabalik kasi parang nawala, parang na-delete. So ibinabalik ko po siya. So pakitignan na lang po, baka hindi nyo pa po napapanood ang mga yon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.